Pilipinas, ang oras po 6:34. Ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang programang Dos Kumpanieras at kami po ang inyong mga nakakasama tonight. Live na live ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako naman po si Attorney Cam. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanieras. Attorney Cam, 1 na ng July 2024. At merong, I don't know if you will consider this good news, Attorney Cam, dahil magkakaroon po ng wage hike sa National Capital Region at aprobado na po ang 35 pesos na aumento sa sahod sa Metro Manila. Dahil dito, taatas po sa 645 ang minimum wage per day mula sa kasulukuyang 610. Epektibo po ang aumento sa sahod simula July 17, that's 15 days mula na maihalat-hala sa mga pahayagan ang bagong wage hike. Dos Kumpanieras. Pero Attorney Cam, kung merong good news, meron na good news, meron ding bad news. Oo, dahil sa ikatlong sunod na linggo, tataas po ang presyo ng mga produktong petrolyo. Epektibo po ito bukas. Yan. Sa magkakahiwalay po na abiso ng oil companies, halos piso o 75 sentimo ang itataas ng kada litro ng gasolina at 65 sentimo naman sa diesel. Tataas din po ng 35 sentimo ang kada litro ng kerosene o gas. Una rito, tinukoy ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy na nakakaapekto pa rin ang Russia-Ukraine war at inaasahang pagsipa sa demand sa third quarter ng taong 2024. Kasi magiging taglamig na, Attorney Cam. Pag taglamig, tumatas ang demand dahil kailangan ng heater. Dos Kumpanieras. Tama ba ako dun? Correct me if I'm wrong. But anyway, maganda po ang ating tatalakayin today dahil nga po, Attorney Cam, 2004 na isabatas ang ating VAUSI, Anti-Violence Against Women and Children. No? Tapos, mula noon ay umabot na ng 20 taon. Kasi 2004, today is 2024. To be exact, parang may June, kulang-kulang 20 years and 2 months, no? Mula nang maisabatas itong RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Children Law. Ang problema, napakarami pa din kasi kung matatandaan po ninyo, no, yung mga nakikinig sa atin ng hukumang pangtahanan. Totoo po yung kwento doon na isang misis ang napatay ng kanyang mister. Ito po ay nauna nang nanghingi ng saklolo sa barangay, pero ang ginawa ng barangay chairperson, alam mo Attorney Cam kung anong ginawa niya? Pinauwi siya sa bahay. No, dahil wala daw namang mga pasa. At pagkatapos, kinausap ni Cap si Mister. Dahil nalaman ni Mister, binugbog hanggang sa mamatay itong si Mrs. Dos Kumpanieras. Pasintabi po, trigger warning, no, dahil medyo may pagka-violente po ang ating talakayan ngayon. Hindi po kami magiging violent, pero ang discussion, because this is violence against women and children, tatalakayin po natin specifically yung obligasyon ng barangay kasi sila yung nasa harap nasa front, no, ng pagsaklolo sa ating mga biktima ng violence against women and children. Dos Kumpanieras. So ang tanong, ano nga ba ang dapat na gawin ng mga opisyal ng barangay kung merong dumudulog sa kanila na biktima or nagsasabi na biktima po ako ng VAUSI? At kailan ba? Minsan kasi Attorney Cam, hindi naman nila alam kung ano yung VAUSI. At
at least ang ating mga kabarangay, no, yung mga opisyal ng barangay, ay ma-identify nila ay ito ay insidente ng VAUSI and therefore kailangan merong tayong protection order na ibibigay. And also, Attorney Cam, we'll be flashing later, no, yung form, at ipopost din po namin ito, yung form na pwede ninyong gamitin kung sakasakali na biktima po kayo ng VAUSI or violation ng 9262. Ayan. So, at least yon, mabibigyan po kayo ng guide para sa ating mga nabibiktima dyan, o meron kayong mga kapitbahay, meron kayong personal knowledge, hindi ordinaryong pangmamarites lamang, no, na nagiging biktima ng VAUSI, Attorney Cam. And yung mga taga-barangay, para din naman masigurado natin natutugon ng tama. Kasi ang iba ginagawa, umuwi ka sa inyo, wala ka namang pasa, nagsisinungaling ka. Magbigay ka ng medical certificate. Kailangan ba ang medical certificate? Kung ikaw ay maghihingi ng protection order, kasi isa po ito sa mga obligasyon or tungkulin at kapangyarihan ng barangay, no, na i-issue kapag may mga insidente ng VAUSI. At alin nga lang ba ang pwedeng maging subject sa jurisdiction ng barangay? Dos Compañeras. Alam mo, tamang-tama itong topic natin dahil nung nakaraang halalan, alam naman po natin na almost bago po lahat ang mga nakaupo ngayon na mga opisyales sa ating mga barangay. So dapat itong mga barangay officials natin, alam po ang mga dapat gagawin. Kapag halimbawa kayo po ay nakompronta ng ganitong sitwasyon. Totoo. Dahil nakikinig sa Dos Compañeras, kayo po ay equipped na sa inyong tungkulin. Alam nyo na inyong responsibilidad at alam nyo na kung paano mag-respond sa mga ganitong sitwasyon. So tatalakayin po natin yung mga basic lang, no, para at least po alam na natin, no, ang magiging pagtugon natin kung mahaharap tayo sa ganitong sitwasyon. So if you have questions, 0919-282-6485. Kayo din, Attorney Cam, sa ating DZRH TV 4K live stream sa YouTube, at pwede din kayo magpadala ng inyong mga mensahe sa ating mga DZRH and DZRH Dos Compañeras Facebook pages. Attorney Cam, to be exact, ano itong mga pages na ito? Siyempre, live na live po kami sa DZRH News Facebook, DZRH News Television, at sa DZRH Dos Compañeras Facebook page. Yes. Dos Compañeras. Bago po tayo mag-umpisa sa ating talakayan, magandang gabi po muna sa ating mga tagapanood, tagapakinig mula sa iba't ibang panig ng mundo. Good morning, good afternoon, good evening, and good night. Lalong-lalo na itong nandito sa ating DZRH TV 4K live stream. Si Ray Duque, si Marcelo M, gayon din si Ador Cortez at Ray Mendoza nanunood sa atin. May question na agad si Marcelo M, pero sasagutin natin yan mamaya. Si Gael Enriquez, magandang gabi sa iyo. Ito, si Ebon, magandang gabi. Genevieve Gatchalian, good evening po sa inyo dyan. Si Ronald Tumbaga sa may Bahak-Bahak, Olongapo City. Napakainit ang maghapon dito kahit madalas kumukulimlim ang panahon. Oo, yung mga nung nagdaang weekend din, Attorney Cam, di ba, ganun din dito sa atin. Hindi nga umulan, pero napakainit. Si Eduardo Narvaez at Marlinda Abulencia, ganyan si Mami Belen Rivera at Tita Ami Miraflor Garcia, Mierna de la Cruz at Eva Duques, Marites Ledo, Charmaine Moises at Charo Abraham Andinia, Asuncion Herman, ganyan din si Jobe Barbecho at Miss Roxanne Costa. Nanonood sa atin, Moon Beach, Fiesta Mart Royal, Josephine Garimbao sa Michigan, at syempre si sino pa ba ito? Si Mami Belen Rivera at Violeta Montecalvo Zambrano. Irene Almodovar and Agnes Arcaina, magandang gabi po sa inyo. Binabati nila tayo, happy 85th year anniversary daw sa DZRH. Yes, happy 85th anniversary din po sa inyo. And syempre, kay Ginoong Rico Bagisi na i-turn over na po ng ating in charge yung 500 pesos na premium ninyo nung nakaraan dahil dinodonate daw niya sa ating DZRH Operation Tulong. So mabuhay po kayo. Dos Compañeras. Okay, umpisa na natin ang ating talakayan, Attorney Cam. Merong pong apat na uri ng karahasan, no, na binabanggit sa RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Children. Ito po yung una, physical violence, yung sampal, suntok, pambubugbog, ano pa ba? Basta pananakit. Physical, no? Sumusunod dyan, meron din tayo tinatawag na sexual violence, ano? Yung mga, kaya nga dito, Attorney Cam, yung
yung marital rape, dyan pumapasok. Papasensya na po kayo, baka may matrigger dyan. Of course, Attorney Cam, yung economic violence, no? Yung panggigipit, no? Para pasunurin, no? Sa will ng kung sino mang ng perpetrator, no? At syempre, yung psychological or emotional violence na medyo lumapad na rin, pati yung jurisdiction dito, Attorney Cam, or sinasaklaw kahit pa nga nasa ibang bansa kapag ka psychological violence na pinag-uusapan, no? Ay pwede pong magkaroon ng pananagutan ang isang lalaki o na may responsibilidad na magbigay ng sustento pero no deliberately no ayaw magsustento dahil may mga kondisyones pa no. Dos Compañeras. Ayan, kapag ka po ganito, no, ang magiging specific lang po tayo doon sa physical violence, no, dahil yun po ang tanging sinasaklaw ng barangay. Kasi kapag ka psychological violence, Attorney Cam, napakarami pa rin po nitong mga requirements. Iba pa pong usapin yung economic violence. At syempre, kapag ka yung sexual violence na Attorney Cam, mas mabigat ito kapag ka nasa korte na. No? So, doon lang muna tayo sa, initial lang kasi naman ito, initial stage pa lang ito. Kahit kung magsasampa ka ng kaso under ng VAUSI, unang-una mong gagawin yung proteksyon sa buhay mo, no? Dahil baka mamaya matindi na ang kumbaga ay matindi na ang panganib, no? Sa buhay ng isang babae, ng kanyang anak, o basta ito po ay sinasaklaw yung merong dating or sexual relationship. Pwedeng dating mag-asawa or mag-asawa pa, kahit pa nagsasama pa kayo, pwede ka rin namang maging biktima. All the more, no? Mas nagiging prone ang mag-asawa dahil Attorney Cam, syempre nagsasama sa iisang bubong, no? O kaya naman ay dating ka-date, no? Ano pa ba, Attorney Cam? Basta ex. Ex. Or kahit current. Yes. No? Pero, no, ito po ay sinasaklaw, maging yung third, ang tawag doon, nasa third sex. No? Ibig sabihin kung babae, lesbian, or lesbian relationship, pumapasok po dito. Pero hindi po kasali yung gay, yung male, no? Ano bang appropriate politically correct term, Attorney Cam? LGBTQ plus A kasi yan, di ba? Attorney Cam, marami lesbian and bisexual, basta babae. Basta ang babae ang biktima. Yes, oo, ayan. O kaya yung anak ng babae, no? Kasi may pagkakataon na ang napagdidiskitahan ay yung anak ng kanyang partner, di ba? Dos Compañeras. So again, the key is mayroong sexual or dating relationship, basta po babae o anak nung babae ang biktima. Yung anak pwede pong lalaki din, di ba? May pag babae o lalaki, basta minor de edad, meaning below 18 years of age. Kasi, o kaya naman Attorney Cam, kahit above 18, no? Kung ito ay ang mental capacity or walang kakayanan na ipagtanggol ang kanyang sarili o hindi niya kayang proteksyonan o anong tawag doon, pangalagaan, wala pa siyang kakayanan na magdesisyon para sa kanyang sarili. No? Mayroong mental disability. Maari din po no, na masaklaw dito kahit pa ito ay above 18. Dos Compañeras. So yan po ang mga basic nating talakayan at mamaya ipagpapatuloy natin ang tungkol sa BPO or Attorney Cam. Ang BPO ay hindi yan yung business hindi yung nandun sa sa mga business, call center. Processing, outsourcing. Tama ba ako? Charot. Ito, ang pag-uusapan po natin ay Barangay Protection Order dahil yun po ang unang-unang dapat gawin to secure your life, no? Para matiyak naman na ikaw ay ligtas, hindi ka mabubugbog, hindi ka ma-mutilate or hindi ka anong tawag doon? Baka black and blue ka na, ano? So mga taga-barangay, magandang gabi po sa inyo mga kabarangay. At syempre may malakas promo tayo, Attorney Cam, True or False? Walang sasagot ng trolls, ha? Napakadali po ng ating malakas question, ha? Dapat mamagitan ang mga opisyal ng barangay at pagkasunduin ang mag-asawa kung may pisikal na pananakit na nangyari. True or false? Yeah.
True or false? Munti ka naman sabing trolls. Ipadala pa bilang private message sa amin, DZRH Dos Compañeras, and of course, your answer and your Gcash number, your full name, at kung nasaan po kayo, at pipili po kami ng isang mananalo tonight. At magbabalik pa po ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala. Kami pa rin po ang inyong mga nakakasama. Ako po, si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. Dito lang po sa Dos Compañeras. Dos Compañeras. Panieras. Nagbabalik po ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. At tinatalakay po natin yung tungkol sa Barangay Protection Order. Siyempre, meron tayong mga preliminaries, no? Yung tungkol sa RA 9262 na pinag-uugatan naman nitong kapangyarihan ng mga taga-barangay na mag-issue ng Barangay Protection Order. Ang Barangay Protection Order po ay obligasyon, no, ng ating mga taga-barangay, at actually ang nakalagay doon sa ating RA 9262 sa section, if I'm not mistaken, 30, Attorney Cam, yung punong barangay o barangay captain, si Cap, ang dapat na nag-i-issue ng Barangay Protection Order. Matapos naman ang ex parte examination. Anong ibig sabihin ng ex parte? Yung lang pong nagre-reklamo or yung nag-a-apply lamang po, no, ng yun lamang pong salaysay, no, ng nagrereklamo or humihingi ng tulong o ng proteksyon. So sino ba ang maaring humingi ng proteksyon, no? Yun pong mismong kailangan ng proteksyon, o kaya naman ay magulang ng proteksyon, ng hihingi ng proteksyon, o kaya naman, Attorney kami, yung mga even yung dalawang kapitbahayan, no, na nakatira malapit doon at may personal knowledge na meron ngang bugbugan blues o mga halimbawa personal yung narinig na umalis ka sa bahay na ito, papatayin kita. So mismo yung nakarinig po na yun, pwedeng dumulog sa barangay, no, para humiling ng protection order para mapangalagaan or ma-secure, matiyak ang kaligtasan nitong pinagbabantaan. Pero hindi po ito sa lahat ng pagkakataon. Again, meron pong sexual or dating relationship. So meaning to say, Attorney Cam, kung yung kapitbahay mong lalaki, no, ay pinagbantaan ka na, sige, magtapon ka pa ng basura dyan, papatayin kita o bubugbugin kita, hindi po yun papasok dito sa VAUSI. Kahit pa babae ka, no? Bakit? Wala naman kayong sexual relasyon. Maliban na lamang kung in the past, no, meron kayong ganun at yung kanyang galit sa iyo ngayon ay may connection pa doon, ano? Hindi pa siya nakaka-move on. So yun po. Pero kung ordinaryong away magkapit-bahay, hindi po ito pumapasok dito sa VAUSI. Yun. So yun ang pagkakaiba nila. Kasi kapag ka po hindi siya pasok sa VAUSI, wala pong Barangay Protection Order, pero maaari kayong magpa-blatter. Yan. Dito naman sa protection order, ang nangyayari, Attorney Cam, pupunta ka doon, meron pong form, no? Meron pong form na available. Actually, Attorney Cam, dapat ang ating mga barangay, meron ng kopya nito, no? At para i-fill out na lang, kung hindi alam, pero i-fill out, i-accomplish noong nagre-reklamo o humihingi ng proteksyon, dapat i-assist ng taga-barangay. Pero yung titingnan, yung ex parte, kumbaga, examination, no? Para lang matiyak na kung ito ba ay saklaw. Kasi baka nga mamaya away magkapit-bahay lang na nagkataon lang na babae ang tinatakot or sinaktan. Ano? So, yun po ang titingnan ng taga-barangay. Kapag ka nakita nila, ito nga ay pasok doon sa VAUSI na under ng jurisdiction ng barangay, which is yung physical harm, no? Mag-i-issue siya ng temporary protection order. Kaya lang, kung wala si Cap, sino ang maaaring mag-issue? Kasi sinasabi, Attorney Cam, within that day na nanghingi ng protection order ang isang biktima ng VAUSI, dapat ma-issuehan agad ng BPO or Barangay Protection Order. Hindi ito pwedeng, bumalik na lang po kayo bukas. Hindi pwedeng ganon. Hindi pwedeng, mag-hearing pa po tayo, ipapatawag natin si papasabbi na po namin yung hindi po ganoon. Sa inyo. Actually, sinasabi doon, immediately, no? After examination ay dapat. By the way, hindi po kailangan ng medical certificate. Hindi po kailangan patunayan na, Cap, meron po akong
bruises. Ano ba sa Tagalog yung bruises, attorney? Pasa. No? Hindi kailangan magkaroon ng pasa, sugat. Paano kung binagbabantaan pa lang? Di wala po yung pasa, natural, no? Correct. So, hindi po kailangan magkaroon ng medical o magpakita ng medical certificate. Ang kailangan lang ma-establish, halimbawa, ka-live-in ko po ito, binubugbog po niya ako, pinagsabihan po niya ako, pinagbantaan po niya ang buhay ko. Pwede na po ito na maging subject ng protection order. In fact, sa pag-implement, no? So, after ma-examine, ex parte, mag-i-issue na ng barangay protection order. Kung wala po muna, ito muna. Kung wala po si CAP, kung sinong available na barangay kagawad, at yun po ang dapat na mag-issue ng barangay protection order. At ito, Attorney Cam, ay merong kaakibat na anong tawag doon? May itong kaakibat na attestation, no? Kung ginawa ito ni barangay kagawad, no? Na sinasabi na wala si CAP at kaya ako ang nag-issue ng barangay protection order. Dahil nakikita po ng batas, no? Yung pangangailangan na ma-issuehan agad. Immediate Ito ang pangangailangan. Kasi di mo aantayin masuntok, mabugbog, or mabangkay na yung humihingi ng protection bago ka mag-issue nito. Yun nga po ang purpose kung bakit binigyan ng kapangyarihan ang mga taga-barangay na mag-issue ng barangay protection order. Dos Kumpanyera. Now, sa pagsisilbi, Attorney Cam, o isi-serve ang barangay protection order, dapat lang, ito yung papel, punta ka, uwi ka na sa inyo. Hindi po ganon, no? Kung sakasakali, itong si CAP o kaya yung kanyang dineputize, yun po ang pupunta doon sa bahay, no, noong inirereklamo, no, noong hinihinga ng protection order. Bakit? Kasi para personally ma-serve sa kanya, no? At kung sakasakali din, Attorney Cam, para mas secure yung bata o yung babae na nanghingi ng protection order, ihahatid niya doon either, no, para kunin ang mga gamit, kasi syempre hindi mo dapat pagsamahin yung perpetrator at saka yung biktima. Baka mamaya dyan, sa halip na mapabuti, nag-issue ka nga ng barangay protection order, ipinisan mo pa din sa iisang bubong, abay delikado yon, no? Baka mamaya dyan, magkabugbugan lalo, no? So either sasamahan mo para kunin yung kanyang mga gamit, no? O kaya naman ay paalisin mo doon yung perpetrator. At kung meron pong mga armas, no, maari po itong kunin, i-confiscate. Dos Kumpanieras. At kung halimbawa, Attorney ka, may makikitang naabutan mo pa, nagbubugbog, abay, arestuhin po ninyo. Pwede po ito maging subject ng warrantless arrest. At saka, ayan Dos Kumpanyera. Sige, gawan. Tandaan po ninyo, sinasabi ni Panyera na itong protection order, ex parte po ito ha. Again, wala pong hearing. Yes. Hindi po kailangan ng hearing ng sabina papatawag. Interviewin lang. Yun lang to. Tsaka kung halimbawa po ang madagdag ko lang sa explanation ni Panyera, kung halimbawa po na nakakuha po ng protection order, ito pong ating biktima, itong nagsusumbong, hindi siya precluded na kumuha din po ng temporary protection order at saka po or permanent protection order mula po sa korte. Yes, diba? tama yun. Oo, hindi po porket may protection order na ako sa barangay, di ka na pwedeng pumunta sa korte. Actually, para po sa prolonged protection ninyo, preliminary lang kasi yung barangay. Correct. Immediate action kasi. Immediate, para mas secure muna kayo habang kayo nagpo-proseso pa ng mga kung ano-ano. Pwede po i-endorse po kayo nung barangay sa sa pulis, no? Lalo na sa women's desk. At sila yung mag-a-assist para makakuha naman kayo ng temporary protection order. Kasi ang barangay protection order is valid only for 15 days. So bago pa po mag-lapse yung 15 days, dapat meron na kayong makuha na temporary protection order or naka-file na kayo ng application for temporary protection order sa korte, no? At kung ito pong temporary protection order naman ay 30 days lamang ang validity, although pwede itong ma-extend. Pero pwede po kayo mag-apply ng permanent protection order sa korte pa din. Ayan. So, 3 klase po ito. Ang pinaka-basic is the barangay protection order. Dos So Kumpanyera. again, yun pong barangay protection
protection order ay personally served doon sa respondent, doon sa pinatutungkulan na sinasabi na, meron dito na nagrereklamo o tantanan mo ang panggugulpe. Ayan, wag mong gugulpehin, wag mong sasaktan, or kung kaya paalisin, or kung hindi, palagay ninyo ay delikado ang buhay dahil violente, no? Talagang hindi mo kumbaga walang kinikilala, walang sinasantong barangay official. Pwede po na dalhin sa sa center, women's center, itong babae o yung kanyang anak o both, para lang matiyak ang kanilang kaligtasan. Dahil kung hindi po aaksyon ang mga taga-barangay, no? Makinig mga barangay officials dyan, lalo na KAP, tsaka yung mga kagawad na madalas na nakatambay dyan sa kanilang sa barangay hall. No? Siyempre kasi, Panyera, tandaan nyo ang mga kagawad po, meron po dyan, kailangan nila mag-duty 1 beses kada linggo. Kaya 7 yung kagawad ninyo, 1 kada araw yan. Di ba, Panyera? So, pag wala dyan yung sikap, dapat andyan si kagawad. Yes. So, yun dapat. Kaya nga po, kung wala sikap, ay si kagawad ang gagawa. Tama. Meron lang attestation sa baba na wala sikap. Kaya ako ang nag-issue ng barangay protection order. Now, kapag ka po ganyan, hindi kayo aaksyon, no? At lalo na kung may mangyari pang masama, maari po kayong managot, administratively liable, sa ilalim po ng batas, at maari po kayong mapagmulta ng hanggang 10,000 piso. But of course, no? Kung halimbawa merong papasok pa ito sa mga kasong kriminal o civil, maari pa rin pong i-pursue laban sa inyo. Meaning to say, Attorney Cam, pwede kang isumbong or pwedeng mag-file ng complaint sa inyo doon sa sangguniang bayan o city council dahil sa iyong pagpapabaya sa ilalim po ng batas. Abay, tungkulin nyo po yan. So kung hindi kayo gagalaw, pwede po kayong managot. Dos Compañeras. Ayan. So, pwede rin pong arestuhin yung perpetrator, no? Pwedeng kunin yung kanyang mga armas, no? Kahit pa po ito ay may lisensya Bakit kanyo? Kung tinakot mo na, no? Tinakot mo na babarilin kita, papatayin ko. Siyempre, yung baril niya, gagamitin niya. Yun, it follows, no? Yun ang ganyang gagamitin para patayin si Mrs. O lalo pa, papatayin kita, tinutukan niya, antayin niyo pa ba naman patayin? Correct. Diba? Sasaksakin kita. O yung mga kutsilyo matutulis na bagay. Yung purpose po nito is matiyak ang kaligtasan ng buhay ni Mrs. nung partner, ng babae o kanyang mga anak. Dos Compañeras. Again, yung pag-i-issue po ng protection order ay libre, no? Baka naman may charge po, 50 pesos, gano'n. 500 nga daw. Ay, 500? Oo. Mahal, diba? Wala kang kakayahan. In fact, pag wala pong pera na mag-asikaso, kayo, taga-barangay, i-assist nyo po yung dumudulog sa inyo para, kung sakasakali, makapagsampa samahan nyo po sa Public Attorney's Office, ng makapag-apply ng protection order mula sa korte para din at least mas matagal ito, Attorney Cam. Ayan. So, again, para sa mga dudulog dyan, kayo po ay hindi dapat na magbayad. Wala pong babayaran na form. Kahit sila pa ang mag-fill out, Attorney Cam, at pipirma na lang kayo kasi may mga pagkakataon, Attorney Cam, no read, no write. So, kailangan pong libre. Dapat po libre. Tandaan po natin, libre po ito at mga taga-barangay, hindi po maniningil kasi meron kami mga natatanggap na sumbong, Attorney Cam. Mahal naman, Attorney, 500 pesos. Anong 500? Libre po ito. Ang form, madadownload ninyo online o kaya naman, dapat po ang barangay meron ng ganitong form available para in case may dumating, may available na kagad at maasikaso na kagad yung barangay protection order. Dos Compañeras. Sabi ni Panyera sa mga dudulog, para naman sa mga tutulog-tulog, yan, na mga barangay, di ba? Ito na yung time nyo na magpakitang gilas, di ba? So, hindi porket kayo po ay naihalal bilang isang kagawad, bilang isang kapitan, haya-hayang buhay. So, meron po tayong mga responsibilidad. At kaya nga po kayo nandiyan sa posisyon na ay para pangalagaan, yung peace and security ng
inyong mga constituents dyan po sa barangay. Yes. Kaya dapat laging alerto. Kaya yung mga nakikinig sa atin ngayon, i-share nyo po yung ating talakayan para marami Yes. pa rin pong makaalam nung Oo. kanilang mga responsibilidad at nung kulin bilang isang kagawad official. Oh yes, barangay official. Barangay Kaya kung official. kayo po ay nagpaplano din na pumasok sa politika, dahil dyan naman nag-uumpisa yan, Attorney Cam, dapat alam nyo na po ito, di ba? Dos Kumpanya. Again, tandaan ha, libre po ito. Ito naman, Attorney Cam, yung question nito. No? Yung ayaw po magsustento, pwede po ba dito? O kaya po nagpapadala pero sa magulang dinadaan tapos kinukupit po ng magulang, ng tatay dahil ang gusto pong mangyari, ibigay sa kanilang bata at doon din kami titira sa kanila pero hindi naman po maganda ang turing sa amin doon. Ayan. Dos Kumpanya. Again, ito po ay sinasaklaw ng Barangay Protection Order ay yung physical harm, no? Yung mga pambubugbog, sampal, suntok, no? Ito pong hindi pagbibigay ng sustento ay ibang usapin po ito. Maari po itong, kasi ito subject dun sa mga kondisyones, Attorney Cam. So ito po yung tinatawag na economic abuse na kailangan po ninyong isampa sa korte. Pwede po kayo magsampa ng petition for support or action for support pendentilite. Pwede din po yung criminal na kaso na economic abuse sa ilalim ng RA 9262. Again, sa mga economic abuse, emotional abuse at yung sexual abuse, doon po papasok, doon po ito sa korte, no? Of course, dadaan muna kayo sa prosecutor's office pero hindi po ito sinasaklaw ng BPO or Barangay Protection Order ng ini-issue again from the phrase itself, barangay. Dos Kumpanieras. So yun pong dumulog po kayo sa korte. Doon yun po ang solusyon ninyo. Yes. Sa mga nagtatanong naman po, ito po bang protection order ay pwedeng ma-extend sa aming immediate family members? Yan. 'di ba? Kasi syempre pag ikaw na o kaya dun sa may immediate household, yung mga nandun kasama nyo sa bahay, pwede po ba ito? Yes po, no? Pwede po itong ma-extend sa ating mga family members o kaya naman po yung mga designated, yung sa household members po ng biktima. So, sasabihan po, no, yung respondent na kailangan, no, stay away ka dito sa mga, hindi lang sa biktima, pati dun sa kanya immediate family members and household. Attorney Cam, even dun sa pets, di ba? Kasama yung parte ng abuse, yung mga pets. Di ba kasi ang pets natin, tinuturing din nating family member. Miyembro ng pamilya. Sige, tuloy, Attorney Cam. So, yun po, no, kasama po, nilinaw po ito na hindi lang po ito dun sa biktima at saka sa kanyang anak, extended po ang protection order sa kanyang pamilya at sa miyembro doon ng kanyang household, no? Yung mga nakatira po doon sa bahay. Yan. Thank you, Attorney Cam. Ito naman, paano yung wife, si Ma'am Charo Abraham, sabi niya, paano po kung yung wife ayaw pagalaw kasi may hinihingi siya sa husband niya na ayaw ibigay ng lalaki? Pwede ba siya pilitin ng lalaki na mag-sex hanggang saan ang karapatan ng lalaki na igiit ang gusto niya at hanggang saan pwede tumanggi ang wife? Ayan. Actually, Attorney Cam, hindi naman pwedeng mag-legislate tungkol sa sexual kumbaga ay sa sexual activities ng mag-asawa. Pero this has to be consensual, no? Hindi siya pwedeng i-schedule natin bukas o every Wednesday tayo. Yan, depende po kasi ito sa pag-uusap, pero hindi kasi dapat ito nagiging subject ng kondisyon or whatsoever, no? Dahil kung kayo ay mag-asawa, meron kayong obligasyon to procreate, no? 'Di ba? To consummate the marriage. Ngayon, kung merong refusal naman at hindi na siya reasonable, kumbaga anong tawag doon, Attorney Cam, na hindi man lang makascore si Mr. kay Mrs. at talagang isang taon na tayo yun. Yung ayaw i-consummate yung marriage, maaari naman po itong pumasok doon sa tinatawag na psychological incapacity. Take note po hindi kayo pwedeng pumunta sa korte para magmandamos o judge. Utusan nyo nga itong misis ko na makipag-sex sa akin. Wala pong ganon. Walang ganon. Iginagalang po ito bilang isang sacred na act. At the same time, dapat ito ay consensual. And therefore, no third party should order
any of the parties to consummate the marriage. Baka nga ma-shock pa si Judge Oo. pag tinanong mo yun eh. Baka si Judge, si Judge Cam. Diba? Baka ma-shock si Judge Cam. Ha? O-orderan ko? Chuk-chak Chenny sa'yo. Diba? Ma-shock pa yung mga judges Ayan. natin. Dapat po yan ay pinag-uusapan ng pribado. Ngayon, kung nandun na sa punto na hindi na ito katanggap-tanggap, no? Illogical na, unreasonable, wala nang basihan at talagang ayaw lang talaga o kung ano man ginagawa pa itong kailangan may bayad, di ba may prostitution pa tayo? Yes. Di ba? Dos Compañeras. Next, Attorney Cam. Ay, sige, Panyera. Ay, ikaw dapat eh. Wait lang. Okay, ito. Si Jundi, ako po ang tatay ng bata. Pinablatter ako ng nanay. Ilang taon na po sa akin ang bata kasi iniwan siya nung nanay niya nung sumama sa ibang lalaki. Ay, napakasakit, Kuya Eddie. Oo nga. Naghiwalay sila nung lalaki niya. Gusto niya na kunin sa akin ang bata. Actually, ganyan siya. Magkakabalikan sila nung lalaki niya, iiwan ulit ang bata sa akin. Ngayong naghiwalay sila para makakuha ng sustento, kukunin sa akin ang bata. Pero lagi po sinasaktan ang bata at napapabayaan po kasi nagbubuhay dalaga ang nanay. Kinukuha ko po ulit at sumama naman ang bata sa akin. Kasi po iniwan lang sa kapitbahay ang pag-aalaga while nag-out of town siya. Binantaan ako, nakakasuhan, blinatter po ako. Ayan. Dos Compañeras. Actually, kung tutuusin, kung titingnan mo, di ba, hindi ba Fauci violence against women and their children? So therefore, walang problema nito kasi ang protection, yung tatay ang nanghihingi ng protection. Pero actually, dun po sa kasang Knutson versus Knutson, Attorney Cam, this, I'm not so sure if this is 2018 case, no? 2018 or 2020 case. 20, paki-double check mo nga, Attorney Cam, kung anong year itong Knutson versus Knutson. And KNUTSON, no? Sa sitwasyon pong ito, yung babae ay nagbubuhay dalaga. Nasa kanya ang custody ng bata. Si Knutson, isang foreign national, Attorney Cam, gusto niyang kunin yung bata. At the same time, no, kasi pinapabayaan ng nanay, no, yung bata. So, nagsampa ng petisyon or ng kaso itong si Mr. Knutson against the wife, no, dahil for protection nung kanyang anak, dahil nga po syempre napapabayaan, nasasaktan yung bata. Ang unang ang desisyon ni Judge Elisa Flores, Sarmiento Flores, I know the judge kasi nakapag-appear na ako sa kanya na. Ang unang sabi niya ay hindi kasi ang proteksyon ng RA 9262 ay para sa mga kababaihan. Pero sinabi po pagdating sa Korte Suprema, binaliktad dito. Sabi niya, yung proteksyon ay para sa bata at para sa mga kababaihan, pero it doesn't preclude na hindi pinababawal, no, na mag-issue ng proteksyon or mag-issue ng proteksyon laban sa nanay niya, no? Kung ang nanay niya mismo ang nambibiktima or perpetrator ng karahasan. So, ibig sabihin, yung parents doon can file yung parents na sinasabi doon na pwedeng manghingi ng proteksyon. Hindi, yung tatay niya, pwede siyang manghingi ng proteksyon, hindi para sa sarili, kundi para sa kanyang anak, para sa proteksyon ng kanyang anak. Yun ang sinasabi ng korte. Kaya doon sa kaso na ito, nagkaroon ng protection yung bata. And actually, ginusto ng tatay niya na magkaroon ng custody doon sa bata. And ito, Attorney Cam, no, nag-issue ng protection ang korte, no, pabor, no, para mapangalagaan ang welfare ng bata. Dos Compañeras. Anong year ito, Attorney Cam? 2023. Bago pa lang. Bagong-bago pa lang si Knutson. Si Randy Michael Knutson. Ayan. So, yan. Kaya, hindi po porket babae, hindi na maaaring maging liable sa ilalim ng RA 9262. At hindi porket lalaki, ay hindi na maaaring magsampa. Kaya, going back dito kay Jundi, baka po pwede mong gawin itong yung sa Knutson versus Knutson na manghingi ka ng proteksyon, no? At kung magkaroon ka na ng full custody doon sa bata, no? That way, hindi napapabayaan ang anak ninyo. Cite these examples, Attorney Cam, yung sinasabi niya na,
kung ang anak mo iniiwan mo lang sa kapitbahay habang ikaw ay naglalamierda, naglalakwatsa kung saan-saan, abay hindi ba yun ay form na ng pagpapabaya, di ba? Dos Compañeras. Next, Attorney Cam, before we pause for commercial. Eto, sabi ito pa, paano naman po kung halimbawa, ang lalaki naman po ang kanyang kinakasama, ang binubugbog ng kanyang babaeng kinakasama. Papasok po ba ito sa VAUSI? May ganun po talaga oo. Meron pong mga babae na mga malalakas ang loob. Nakita na ako, may mga kaso akong nakita Mga ganito. may problema sa anger management oo. na nagiging physical. Nagiging Oo. yung plato, lumilipad, yung mga ganyan, panyera. Mm-mm. Tapos yung lalaki ang hindi lumalaban. Nagpapakahirap na mag-acquire ng mga gamit sa bahay. Tapos pinalilipad kung saan-saan. Oo, tapos hindi lang yun talagang pisikalan. Yung babae, medyo malaki, pinipisikal yung kanyang kalibin. The sad thing is, hindi po pwedeng mag-file ng protection order yung lalaki. Para sa kanyang sarili. Oo, para sa kanyang sarili. Pero kung yung anak ang binibiktima, Correct. pwede siyang mag-apply. Yan. Yes. Dapat klaro po sa ating mga kalalakihan yan. Kung halimbawa anak niyo babae yan o lalaki at yun ang inaabuso ng iyong misis, pwedeng ikaw ang mag-file. Yes. Ito namang si Gael, paano naman, attorney, yung nahuli, may ginagawang milagro sa hotel. Huli ni Mister at may pa-video pa. Pwede ba yan gamitin para i-disinherit si Mister? Ayan. Yan po at iba pa ang ating tatalakayin. At syempre may mga iba pang questions dito, attorney Cam. Yung iba kasi, yung sa question na tinalakay din natin yung Notson. This is a personal message sa ating page. Pagkatapos, yung paano na naman daw, yung bata ang inabuso ng kanyang stepfather na hinayaan lang ng ina ng bata. No? Bata pa po ang pinagdidiskitahan ng nanay. So, ang bata nasa relatives ng biological father kasi patay na po yung father. Bale, binigay ng DSWD ang temporary custody ng bata, pero mismong ina ng bata po ang nangahara sa bata at sa mga kumukup sa kanya. My question is, ano po ang need para isubmit sa barangay para mabigyan ng barangay protection order? Yan po at iba pa ang ating tatalakayin sa atin pong pagbabalik, Attorney Cam, sa ating DZRH Malakas Promo question. Para sa mga gusto sumali at manalo po ng 500 pesos ngayong gabi, sagutin lamang po ang katanungan true or false ang isasagot ha. Dapat mamagitan ng mga opisyal ng barangay at pagkasunduin ng mag-asawa kung may pisikal na pananakita na nangyayari. Puntahan po ang DZRH Dos Compañeras Facebook page. Click po ang message at doon po kayo sumagot. Yes, and syempre, your name, your answer, at your GCash number at kung nasaan po kayo. At magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala. Kami pa rin po inyong mga nakakasama tonight. Ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. Dito lang po sa Dos Compañeras. Compañeras. Ang oras po, 20 minutes after 7 in the evening. Dos Compañeras. Dos Compañeras. Dos Compañeras po, kasama pa rin ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. At before we pass for commercial, meron tayong question, Attorney Cam, ano na nga ba yun? Ay, yung bata, sa'yo ba yun? Sa'yo o sa panyera. akin? Okay, yung batang inabuso ng stepfather, hinayaan lang ng ina ng bata pa po ang pinagdiskitahan. So, ang bata nasa relatives ng biological father ng bata kasi patay na po yung father. Bali, binigay ng DSWD ang temporary custody ng bata, pero mismong ang ina po ng bata ang nangahara sa bata at sa mga kumukup sa kanya. My question is, ano po ang need para isubmit para mabigyan ng barangay protection order? I think, no, if you have a case, no, if you already have a case in court or if you already have a case at the process complaint affidavit, if you have submitted the complaint affidavit before the prosecutor's office, pangingin na po kayo ng permanent protection order. Kasama po yan sa maaari ninyong i-avail at magpa-assist po kayo sa DSWD kasi napaka-limited po ng protection o coverage ng protection ng barangay. Parang ano lang po ito, pang urgent, pang emergency. Pero hindi po ito parang pangmatagalan na protection. By the way, yun po nga palang barangay protection order ay pinafile po ito kung nasaan po yung biktima, no? So kung halimbawa, not necessarily sa kanyang residence, kung halimbawa po siya ay lumipat ng residence, for example, temporarily nagtatago siya somewhere, no, doon po sa kanyang pinagtataguan, pwede po siyang mag-file ng protection order. Yan, doon po siya pwedeng humingi noon. Ayan. Dos Compañeras. Eto. Sorry, Panyera, baka meron pa. Hindi.
Go on, Attorney Cam. Ito yung Kasi next isusunod ko question. lang kayong kay Gael. Itong next question naman, kasi may kinalaman dun sa saan magpa-file. Sabi niya, saan naman po magpa-file ng VAUSI in case? Ang VAUSI po again po, exclusive jurisdiction po ito ng Regional Trial Court designated as family court. So, doon po kayo magpa-file ng VAUSI. In case na meron po kayong mga ganitong mga sitwasyon and you finally decided to file a case, no? Doon po sa taong yon based doon sa VAUSI, tumama yun. Then po, Regional Trial Court designated as family court. Kung wala po kung walang family court na designated, RTC po. Yung temporary protection order po, pwede po ito sa first level court. Ganyan. Yung, sabi niya, si Gael, paano naman yung nahuli na may ginagawang milagro sa hotel, no? No, kapag ka po ganito, hindi po siya physical violence, ano? So, papasok po yun doon sa ibang kaso under ng ating VAUSI kung sakasakali. Kasi kapag ka po dinaan sa VAUSI yung marital infidelity, repeated marital infidelity, kailangan pong mapatunayan na nag-cause ito ng anxiety, depression, at talagang emotionally or psychologically naapektuhan itong asawa or the asawa, no? Para po doon sa ganitong tulad kagaya nitong marital infidelity. But again, kung marital infidelity po ito, kailangan po it presupposes na meron kayong ikinasal, no, yung babae at saka yung lalaki na nangangaliwa. Kapag ka po hindi kasal, again, wala pong walang legal responsibility or obligation para sa loyalty, no, yung lalaki or kung sino man sa kanilang dalawa. So hindi po pwedeng pag-agatan ng kaso ng infidelity or whether it's adultery or concubinage kung hindi kasal ang dalawang tao. Dos Compañeras. Yan, hindi rin siya maaari maging subject ng warrantless arrest. Bakit kanyo? Kasi yung mimilagro, no, yung mga intimate moments sa motel ay hindi po siya pasok doon sa concubinage kung lalaki po ito. Pero kung babae, no, yun nga yung unfair sa batas. Kung babae po ito, no, single act of sexual intercourse consummates the crime of adultery. Dos Compañeras. Attorney Cam. Eto, Panyera, sabi dito, allowed po ba conciliation mediation? Uy, ito yung binanggit natin kanina. Oo. Kung nakikinig po kayo, yun na po yung sinabi ni Panyera, yung pag-aayusin. Bawal. Conciliation, mediation. Kung baga mediation kasi mag-mediate ka, ikaw ay papagitna sa dalawang kampo. Hindi po, no? Hindi po inaalaw ang mga barangay official, ang mga kapulisan, ang mga social workers, na mag-mediate o kaya impluwensyahan ang babae. Para itigil. Huwag mo na tong ituloy at kayo ay magkasundo na lamang. Yan, inuulit po namin, bawal mamagitan para pagkasunduin, no? Dahil ang immediate na response, no, ng ating mga taga-barangay ay dapat na i-secure. Anong tawag sa Tagalog sa i-secure? Siguraduhin, tiyakin ang kaligtasan, no, nitong biktima ng karahasan. Dos Compañeras. Bilis naman. Meron pa ito kasi. I am from Surigao del Norte. The other woman of my husband is also from Surigao del Norte. Married pero hiwalay sa asawa. Ayaw niya magsustento. Pwede ko bang kasuhan din ng VAUSI yung other woman kasi mini-message pa ako ng kung ano-ano pati ang mga anak ko. Ini-stalk po kami pag nag-concubinage daw kasi hindi naman makukulong ang babae saka mahirap patunayan na nagsasama na sila kasi patagulang dahil po hinahabol din nung asawa ng babae. Dos Compañeras. Actually, Attorney Cam, mahirap yung sa barangay protection order kapag lalo na kung magkakalayo pa kahit pa magkabarangay kayo. No, I mean kahit pa kayo ay magkalalawikan. So medyo malabo po ito yung doon sa kumbaga ay barangay protection order. Pero kung VAUSI po yung hindi nagsusustento or may anong tawag doon, may acts of violence against you, no? Pwede ito yung psychological violence or emotional violence, including violence doon sa mga bata, no? Pwede po siyang maging
conspirator in the crime of, kasi hindi naman po preclude ng batas yung pagsasampa against doon sa mga kakuntsaba or kumukuntsaba or equally nananakit doon sa babae o sa kanilang mga anak. Remember, Gotan versus Tan, no? Na yung pong mother-in-law ay yung parents-in-law, no? Ay napanagot dahil sabi nga po doon sa batas, pwedeng magkaroon ng supplementary character ang ating revised penal code para parusahan yung mga kakuntsaba, no, noong perpetrator noong crime na ito. Dos Compañeras. Ay, napakabilis ng oras. Oo, Gusto mo, Attorney Cam, ipagpatuloy natin ang talakayan bukas sa Vauci? Pwede. Kasi, no, Marami para pang tulungan, katanungan para tulungan din natin ang ating mga kababayan, lalo na yung mga nabibiktima ng Vauci. Sa tanong na, Attorney Cam! Sa tanong na, eto na para sa ating Malacash online promo habang namimili ang aking panyera ng winner. Ay, oo nga pala. Wala pa siyang napipili. Eto na. True or false? Dapat mamagitan ang mga opisyal ng barangay at pagkasunduin ang mag-asawa kung may pisikal na pananakit na nangyayari. Ang tamang sagot ay false. Hindi po dapat sila Hindi mamagitan. dapat, oo. Kasi, kapag ka namagitan, ay lumalabag sila doon sa Vauci. Congratulations sa iyo, Chara Abraham Magallanes Orsogon. Sagot niya, false. Ipapadala po ng ating yung staff namin ang inyong premyo this weekend. At nakasama niyo po tonight ang mga panyera ng bayan. Yung hindi nabate, pasensya na kayo. Magandang gabi na lang po sa inyong lahat. Nakasama po ninyo tonight ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Compañeras.